at ganda, siguradong mapapangiti ka, Vice Mayor G. Atienza. Sa kanya ay sigurado kay Atienza pa rin, Atienza pa rin, ay Atienza pa rin. Magandang hapon po sa aming mga magaganda at gwapong lolo at lola. Kamusta po kayo? Inaantok na? Masaya kayo. Kasama natin si Yorme ngayong hapon. Ako po si Chia Atienza, ang bunsong anak ng dating butihing Mayor Lito Atienza. Marami po sa inyo dito, malamang nakita po ako noon, nakakarag-karag ng aking ama na isang maliit at matabang bata. Yun po yung panahon na hinuhubog po ako ng aking ama para sa laban ko ngayon. Ako po ang direktora ng Kababaihan ng Maynila. Alam ko marami sa inyo dito na kilala ang Kababaihan ng Maynila. O iba miyembro, iba leader ng Kababaihan ng Maynila. Ito po ay tinanggap ko noong 1 taon. Wala pa po akong balak tumakbo noon. Pero dahil ang aking magulang ay seniors na rin, unti-unti na nilang binibigay sa akin ang mga naumpisahan nila. At kagaya po ng aking kapatid na Miley. Hindi Miley, mahal ko yun. Mahal na mahal ko si Miley. Pag nakita nyo pala si Miley, sabihin nyo sa kanya, sabi ko, mas maganda siya sa akin. Gustong gusto niya yan pag sinasabi ko yan. Pero mahal na mahal ko po yung ate kong yun. Pero kagaya ng aking kuya na si Kuya Kim, kilala niyo po yun? Kamukha ko ba kuya ko? Tinawanan ako ni nanay. Kagaya po ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako rin po ay nasa telebisyon bilang isang broadcast journalist. 7 taon ko po itong trabaho. Ngunit sa totoo lang po, ang aking pangarap na ako'y bata pa ay maging isang misyonaryo. Pero hindi po yun ibinigay sa akin ng Panginoon, kaya ang ginawa ko, dinala ko na lang ang puso ng misyonaryo kung saan man niya ako dinala. Kaya for 7 years, ang trabaho ko po, nagbabalita sa telebisyon at ikutin ang iba't ibang lugar dito sa ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kapatid na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Alam niyo po, mga nanay at tatay namin, doon ko nakita, kahit na ano pala ang iniiyak ng ating mga kababayan, kahit na duguan sila para sa isang simpleng hiling, kung ang gobyerno po hindi marunong makinig, ika nga ni Yorme, nga tayong lahat. Kaya alam ko po ang nararamdaman ng marami sa inyo. Kaya nung hiningi po ni Yorme na ako'y maging kanyang katambal, binigay ko po kaagad ang aking matamis na oo. Dahil alam ko po na pareho po kaming pinaglalaban. Alam niyo po, as a broadcast journalist, meron po akong mga advocacy ang pinaglalaban ko hanggang patayan. At una po dyan ay ang aming mahal na mga lolo at lola. Totoo po yan dahil ang tingin ko po dito, nung kami ay mahina at kayo ay malakas, kayo po ang nag-alaga sa amin. Ngayong kami naman ang malakas, kami naman ang mag-aalaga sa inyo. Kaya tinatayuan ko po yan ng broadcast journalist ako dahil para sa akin gustong-gusto kong maging boses ng aking mga lolo at lola. Pagtingin ko kay Yorme, mahal na mahal rin po pala niya kayo. Naramdaman niyo po yun, di ba? Alam niyo, nakita ko ngayon lang ako nakakita. Naka-wheelchair. Pero pag nakita si Yorme, tumatayo at tumatalon. At sumisigaw. Namumalik na siya. So nakita ko, mahal na mahal talaga. Alam ko may pabaon si Yorme sa inyo ngayon. Alam ko, hawak niyo na yan. Isang patikim po yan nang mararanasan nyo muli, kagaya nung naranasan nyo nung mayor siya ng Maynila. Isa pa pong tinatayuan ko ay ang ating mga kapatid na may kapansanan. Mahirap po na maging PWD ngayon. Lalo na kung ang gobyerno hindi po kayo inaalalayan. Mahirap po, di ba? Kaya tinatayuan ko ang ating mga kapatid na may kapansanan. Pagtingin ko kay Yorme, siya ang gumawa ng Job Inclusivity Act. Ang ibig sabihin, ang ating mga lolo at lola at ang ating mga PWD, kung gustong magtrabaho, sila ay maaari pa rin magtrabaho. Dahil alam niya,
Hindi natatapos sa 60 ang mga pangangailangan ninyo. Pagkatapos po noon, dahil ako po ay laking bukid, San Andres Bukid ha, hindi po ako si Alice Guo, nanay. Taga San Andres Bukid po ako, gaya ni Miley. At kalahati po, hindi po farm, promise. Promise. Alam niyo po, kalahati po ng aming barangay ay Muslim. Alam ko dito sa Tres marami pong Muslim. Kaya tinatayuan ko ang ating mga kapatid na Muslim dahil alam ko sila ay ating mga kaibigan at dapat tinutulungan din natin sila. Pagtingin ko kay Yorme, siya ay gumawa ng Manila Muslim Affairs para tulungan ang ating mga kapatid na Muslim. Ngunit alam niyo po, Lolo at Lola, nalungkot po ako kasi kamakailan sinarado po nila ang Manila Muslim Affairs. Hindi ko po alam bakit, pero siguro para hindi nyo maalala si Yorme. Pero makakaasa naman ng lahat. Pag-upo po ni Yorme at ni Chi Atian sa balang araw, itataguyod natin ulit ang Manila Muslim Affairs. At alam niyo po, ako po ay mula sa entertainment industry. Naging artista rin po ako kagaya ni Yorme sa GMA7. Marami po akong naging kaibigan na parte ng LGBTQ+. Alam ko kayo mismo, yung iba sa inyo, may anak, may apo, na parte ng LGBTQ+. Ang akin lang naman po, sabi ng Panginoon, pantay-pantay tayo sa Kanya. Kaya lagi kong pinaglalaban, equal na oportunidad para sa ating mga LGBTQ+. Pagtingin ko po kay Yorme, mahal niya ang LGBTQ+. In fact, gumawa nga siya ng grupo na Bekshis of Manila. At lastly, dahil alam ko po, ang hirap na dinadama ng mga solo parents. Sa mga lolo at lola po ba namin, meron din po bang solo parent dito? Meron pa po ba? O naghanap na po kayo ng love life pagkatapos nun? Pero sabihin niyo po ito sa inyong mga anak at mga apo. Importante po sa amin sila. Dahil mahirap po na habang sila ay nakikipagsapalaran mag-isa para tustusan ang pangangailangan ng kanila o inyong mga anak, wala po silang kayakap sa gabi. Mahirap yun. Kaya, isang personal na hiling ko po kay Yorme ay ang isang programang Livelihood for All na magtataguyod at tutulong sa mga Manilenyo na sila ay mabalik ang kanilang dignidad sa pamamagitan ng paghahanap buhay. Alam niyo po, tingnan niyo po ako mga lolo at lola. Totoo po akong tao. Di po ako politiko. Marahil ako'y mula sa isang pamilya ng politiko. Ngunit ako po ay namuhay ng isang misyonaryo, tumulong sa ating kapwa. Tinanong ko si Yorme, bakit ako ang pinili mo? Ang sagot po niya, unang-una nakapagtapos ka ng political science major in governance. 25 years na po yun. Mukha lang akong bata. Pero 43 na po ako at may 3 na po akong anak at halos 20 taon na po akong kasal. Pero sabi ng iba, akala nila ako po ay 25. Pero 43 years old na po si Chia Atienza. At sinabi niya, dahil alam ko ikaw ang hinubog ng iyong ama sa Buhay ng Maynila program. Naalala niyo po ba yun? Yun po ang tumulong at bumuhay sa ekonomiya ng ating lungsod nung panahon ng aking ama ay mayor pa. Kaya nung panahon ng aking ama, siksik liglig ang gamot. Pero nung nakita ko ang administrasyon ni Yorme, siksik liglig at umaapaw ang tulong na binibigay sa bawat Manilenyo. Kaya umoo ako at sinabi kong, Yorme, paglalaban kita hanggang sa dulo ng mundo. Dahil alam ko po, ang sinisigaw ninyo, tuwing sinasabi niyong bumalik na siya, alam ko naman po anong kaakibat nun Gusto niyong bumalik ang pagmamahal ng isang gobyerno na naranasan niyo nung panahon na mayor ng Maynila si Yorme Isko Moreno Domagoso. At nakinig po siya sa inyong lahat dahil ganun po niya kayo kamahal. Alam niyo, ang ina-applyan ko po ay ang pagiging vice-alkalde. Ako po, balang araw, ang magiging ina ng konseho, pangangalagaan ng council para gumawa ng mga batas, resolusyon at tulong para sa inyo. Narinig niyo po ang aking mga advokasya, mga bagay na malapit po sa aking puso. Then kasama po ng mga konsehal namin, sana lahat balang araw
Ang konseho ay gagawa ng batas hindi lamang para sa ilan at hindi lang magiging boses kundi magiging kamay mismo na tutulong sa bawat barangay ninyo dito sa 3 distrito. At alam ko, marami rin po akong kailangang baguhing batas dahil marami rin pong naamyendahan ang administrasyon ngayon. Kaya namimiss nyo yung ibang mga bagay dahil pinalitan po nila ang batas. Kaya yan po ang magiging trabaho ko. Suporta sa likod ni Yorme Isko Moreno Domagoso. Suporta sa inyong mga likod para maibalik ang dating minahal nyo nung panahon ni si Yorme ay ang inyong alkalde. Mahal na mahal niyo si Yorme. Naiintindihan ko po yun dahil mahal na mahal rin po niya kayo. At mahal na mahal ko rin po kayo. Alam niyo, hindi po ako umaalis sa isang lugar na hindi po nag-iiwan ng isang alaala. Kasi Nay, baka ang mukha ko lang po ang maalala niyo. Baka, akalain niyo, ako yung ate ko. Si Mayle, okay lang, maganda naman siya. Pero ang mukha po, nagbabago kasi. Pumapangit. Pero ang puso, hindi po yan nagbabago. Kaya pwede po bang ito ang ipauwi ko sa inyo ngayong hapon? Ang aking puso? Aking mga lolo at lola, pwede ko ba kayong kantahan? Ito po.